Finally guys, nakuha ko rin. Ito na. Thank you Lord. Kasi nag-worry talaga ako na kung makuha ko hindi. Kasi nung nakaraan talaga, yung kumot din ng alaga kong lalaki. Buti na lang yung kumot na yun. May mga butas-butas na yun kasi hinangat-ngat yun ng alaga naming aso. So, may iba namang kumot yung alaga kong lalaki. So, hindi ko na lang kinuha yun kasi talagang hindi ko yun abot. Nung nalaglag yun kasi dito, parang 6th floor ata yun o 5th floor din yun. Pero, hindi ko siya abot. Tapos, hindi ko siya kinuha talaga hanggang, hindi ko alam kung kailan yun nalaglag. Hindi ko na napansin. Kasi, tuwing check ko, naghahang pa siya sa taas. Tapos, parang nawala na rin akong ganang kunin ba kasi may mga butas-butas na nga yun. Pero, paborito yun na kumot ng alaga kong lalaki. Paborito niyang kumot. Lagi nga niyang sinisilip dito kung nalaglag na ba o hindi pa. Tapos isang beses sinilip niya dito. Sabi niya, "Ante, wala na yung kumot ko Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko, ano naman ngayon? Bakit? Gusto mo aakyatin ko yung kumot mo para kukunin ko? Ano yun? Papakamatay ako dahil sa kumot mo." Sabi ko ganun. Pag dito sumagi kasi, pag dito banda sumagi, nakukuha ko siya lalo na kapag sa 4th floor o 3rd floor. Pero pag dito kasi, yan, dito sa may mga bintana na yan, doon sa 6th floor ata yun o 5th floor, sumagi yung kumot niya. Parang mahirap para sa akin na abutin. So, hindi ko talaga yun kinuha yung kumot niya. Laglag siguro yun, tapos kinuha na ng mga, yung mga nagtatapon ng basura, tinapon na siguro nila kasi nga, hindi ko rin namalayan na nalaglag na sa floor kasi nga araw-araw ko chine-check, hindi talaga siya nalaglag. Talagang sumagi talaga siya sa yung tubo ba, yung tubo na lagayan ng mga sampayan. Mahirap tanggalin. Kahit malakas pa yung hangin. So hindi ko yun kinuha kasi may isa naman din siyang kumot na hindi niya ginagamit. Pero mas paborito niya yun kasi Hello Kitty yun. Tapos yung type ng cloth niya, parang furry ba siya. Kaya paborito yun ng alaga kong lalaki. Kaya nag-worry talaga siya nung nahulog yun doon sa likod namin. Tapos hindi ko na makuha. Kaya wala siyang magagawa, hindi ko maabot Tsaka sinabihan na talaga ako ng amo ko pag may malaglag daw, tapos pag hindi ko talaga daw makakuha, hindi ko maabot, wag ko daw pilitin kasi kaysa naman daw pipilitin kong makuha tapos mahuhulog ako sa baba. Kagaya ng isang beses din, may bedsheet din akong sumagi doon. Tapos bago din yung bedsheet na yun nabili ni ma'am Kaya nag-worry din ako na pag hindi ko kukunin. Tapos talagang doon ako sa taas. Doon ako sa bintana namin. Doon ako umakyat doon sa bintana namin. Doon ako umupo. Tapos doon ko tinatry na dito sa panungkit. Ang hirap-hirap ng time na yun kasi umupo ako sa bintana Tapos nakuha ko rin pero nahirapan ako. Nakakatakot yung time na yun kasi talagang umupo ako sa bintana at tinatry kong kunin yung nahulog na bedsheet. Bedsheet o quilt? Bedsheet siguro to. Tapos bedsheet ng mom ko. Tapos nung nalaman nila na kinuha ko talaga ng pinilit ko talagang kunin. Nung nalaman nila, sinabihan talaga ako nila noon Jocelyn, you have 2 kids, If you fall down and drop downstairs, you think you still can alive Ginanon talaga nila ako. Tapos sabi niya, yung buhay mo, bra pala ni ma'am yun. Hindi pala bedsheet. Isang beses, bra ni ma'am. Paborito suotin ni ma'am yung bra na yun. Itim ang kulay. Tapos nalaglag nga sa 6th floor ba yun? O 5th floor din. Marag 6th floor ata. Tapos tinitingnan ko sa bintana, nakikita ko. So, iniisip ko, makukuha ko ata pagka susungkitin ko sa may bintana namin. So, ang ginawa ko, umupo ako dun sa bintana namin, sinungkit ko siya. Nakuha ko talaga, pero nahirapan.